Good news po muna, si BP Sara po nagpahayag. Tinanong po siya ng isang kababayan natin sa Japan. Kayo po ba ay tatakbo sa 2028? Ito po ang pinakamalinaw na sagot so far ni BP Sara. Usually, ang sinabi po ni BP Sara sa kapagtakbo, pag-usapan natin yan sa 2026, no? Pero this time, ito po ang good news para sa mga Duterte supporters. Nagpahayag po si BP Sara. Sabi ni BP Sara, we are seriously considering yung pagtakbo po sa 2028. Isa pa po sa pahayag ni BP Sara, yung malaliman po o yung mas pinaliwanag niya po kung ano yung magiging papel ni Tatay Digong kung matutuloy po itong impeachment. At sa tingin ko po ay hindi po iniinda nitong mga congressman yung rally bukas. Mukhang itutuloy po nila. Kaya may plano na po si Tatay Digong tungkol sa kanyang pagiging abogado, no? Okay. Kumusta naman po yung mga congressman natin? Sila po ba ay pagbibigyan o makikinig kaya sila sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bukas? Mukhang hindi po. Mukhang showdown po ang gusto ng mga to, no? Mas pinanghawakan nitong mga congressman ito pong survey na nagsasabi na wala pa sa kalahati ang gustong ma-impeach si BP Sara. Yun po yung pinanghahawakan nila, no? Ito po bukas makikita nyo po ang ayaw sa impeachment. Milyong tao, warm bodies po ito, no? Warm bodies. Alam nyo, tigilan nyo na, no? Ako, nakakapundi na po itong mga panlinlang nitong mga BBM supporters and vloggers. Magtapatan po tayo. Marami pong Iglesia ni Cristo ay supporter ni Pangulong Duterte. Kaya hindi nyo po malilinlang niya mga yan, no? Marami rin po sa Iglesia ni Cristo nabudol. O baka yung yung pahayag na to, di ba? Budol na tayo lahat. Mabuti nga merong organisasyong tulad ng Iglesia ni Cristo na nakakakita pa po ng tama na dapat gawin ng mga Pilipino. Imbis na ipolitikahin ninyo si BP Sara, unahin nyo yung lutasin yung problema ng ating bansa. Ayan po, iisa-isayin natin yan. Parang hulugan tong mga congressman eh. Araw-araw may nagsasalita sa kanila. Siyempre, congressman, dilawan, at mga media po ang nagsasabi, no, na tuloy dahil po ang basbas nila yung sa survey. Sabi po ng isang nagtatanong na kababayan natin sa Japan, kayo po ba ay tatakbo sa 2028? Kasi sana naman po tumakbo, may mga ganun pa, no? May pakiusap pa. Alam niyo po, dati, ang laging sagot ni BP Sara dyan, tuwing tatanungin, ang sinasabi po ni BP Sara dyan, ay malalaman po natin yan, masyado pa pong maaga ngayon. Sa bago magkatapusan po ng 2026, dun ko po i-announce. Ngayon po, parang in-announce na po ni BP Sara. Kasi kinakailangan po magkaroon ng pag-asa ng mga Pilipino. Mawawalan po talaga ng pag-asa yung mga Pilipino pag sinabi niya hindi na siya tatakbo. Di po ba? Yung alam mo yung panay 777, panay benta dito, benta doon, panay ayuda, panay bilyon-bilyon, nawawalang pera. Nakakarindi din po. Nakakarindi rin po yan sa ating mga Pilipino. Kaya ito po ay breath of fresh air. Ika nga. Maraming salamat muna kay Sorina Riyadh na nagbigay sa atin ng
10 Saudi Arabian Real. Correct, Sir Buds? 22 years OFW, 14 years in Riyadh. Nakakatuwa po yung sagot ni BP Sara. Sabi niya, yes ma'am, we are seriously considering. So more or less, sa binitawan na yan ni BP Sara, more or less, tatakbo. Tatakbo na po siya sa 2028. Palakpakan naman tayo dyan. Nakakatuwa po. Matapos siyang hindi magpakita ng ilang araw. Paglabas po ni BP Sara, fresh na fresh ang itsura. Mas fresh pa siya sa mga Nabasa ko lang, no? Nabasa ko lang po dito rin sa mga posts. Sabi nila, mas fresh pa si BP Sara. Yung sinampahan ng 3 reklamo ng impeachment, yung inaaraw-araw na siraan ng mga mass media, yung inaaraw-araw na siraan ng mga BBM vloggers, yung inaaraw-araw siraan ng mga congressman, mas maganda pa po. Mas fresh pa po ang itsura kaysa sa mga nag-aakusa. Yung mga nag-aakusa po, tignan nyo, sila Franz Castro, yung mga congressman, hindi na po maitsurahan. No? Tayang-taya na po sila. Wala na pong atrasan. Alam po nila, sa back po ng kanilang mga utak, back of their mind, iniisip nila saan sila tatakas. Kung sakasakali. Okay. Patuloy po ang linlangan, no? Lalo na po dito. Kanina po nakita ko na yung mga vlogger. Nariyan na po yung mga vlogger. May mga mag-overnight pa. No? Inaaya nga ako. Sabi ko, hindi tayo pwede. Hindi na natin kayang mahamugan. Tignan nyo po. Yung itsura po ni BP Sara. Bago yan. Baka gusto pa natin sundan ng good news, no? Kinuwento din po ni BP Sara, yun, actually nakwento niya na to, pero mas detalyado at mas nakakatawa. Opo, hindi po nakakatawa itong si Tatay Digong. Ang sabi po ni BP Sara, yun na nga, no? Sinabi niya kay Tatay Digong, tinanggihan niya na, wag ka na, kasi gusto mag-contribute ni Tatay Digong ng salapi para sa pang-abogado ni BP Sara. Sabi ni BP Sara sa kanya, mas detalyado po to at mas nakakatawa o nakakatawa po si Tatay Digong dito. Huwag ka na. Sabi BP Sara, gamitin mo na lang yung pera mo sa retirement. Huwag na kasi nakapaghanda naman kami. Buwat daw nung sinabi ni Franz Castro na papa-impeach siya, naghanda na yung pamilya ni BP Sara. O di kung ayaw mo, sabi niya, mag-aabogado na lang ako. Alam nyo, kaya po pala napapayag si BP Sara dahil sabi ni BP Sara, kaya naman ako pumayag na mag-abogado na lang daw siya. Kasi nga, umuo na lang ako kasi mahirap yung magagalitin na yung matatanda pagka kinontra mo. Diba? Marunong talaga eh. No? Okay. Baka kumontra eh. Baka kumontra mahirap kontrahin pag matatanda, matampuhin, sabi ni BP Sara. Sinabi ni BP Sara, sige na nga, umuo siya. Pero, di ba pipirma ka lang naman? Sabi ni BP Sara, parang formalidad lang. Pinagbigyan niya lang yung matanda. Hindi. Sabi ni Tatay Digong, hindi. Pag ako abogado mo na, ipapatawag ko si Castro, ipapatawag ko si ano. Tawa ng tawa yung mga Pilipino, tuwan-tuwa. No? Nakakatuwa po. Hindi po siya yung abogado na pirma lang. Siya po ay mag-aabogado at ipapatawag niya si Castro bilang testigo. Ididiin niya. Yan po masarap, no? Ito na po pagkakataon
nito ni Tatay Digong at ng mga Team Duterte para bawian, no? Sila naman ngayon. Sila na ngayon yung magsasabi na yes or no lang. Korte na yan eh. Hindi po pwedeng sila po ang magtatanong kay Castro, sila po ang magsabi ngayon na yes or no.